Yes, ka-vibes. I'm your angel. O, diba? Oo naman. I'm your angel. Nasa oras ng kailangan nyo, ng mga payo, nahihirapan kayo mag-isip, I'm your angel. Para may gusto magreklamo. Para gusto may mag-react. Nako, ka-vibes ha. Welcome to Love Me, Kathy G. Happy Throwback Thursday, everyone. Kasama nyo na naman po ang guidance nyo sa usaping pag-ibig. Of course, walang iba kundi si Kathy G. And that's me. Ayon sa mga eksperto at pati na rin sa mga magkasintahan, ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. 'Di ba? Oras na parehas kayong umibig, hindi na alintana kung malayong ang agwat ng inyong edad. I'm pretty sure ang dami makaka-relate sa ating story for today. Ang isang kababaihan mas gusto pa minsan yung mas matanda sa kanila eh. Sabi nila, Kathy G, mas minsan gusto namin yung mas matanda kasi, 'di ba, mas nakakaintindi sana. Diba? Sana mas naiintindihan at mas matured mag-isip compared dun sa mga medyo the same age or younger sa kanila. Although, not all ha. Kung mas experience at masigurado ng hindi magloloko talaga ba? Para kasing sinasabi nila kapag daw medyo matured na, may edad na yung tao, eh nakafocus na lang sa'yo at hindi nahahanap pa ng iba. Ay meron akong kilala naghanap pa din. Ganon din naman yung ibang lalaki na mas pinipili ang much older women, di ba? May kanya-kanya tayong taste and requirements pagdating sa relationships, of course. Pero ang tanong, hanggang ilang taon ba ang agwat ang tingin mo ka-vibes na acceptable kung sakaling ma-inlove ka na sobra sa tanda sa'yo? Ano ba yung age talaga? 10 years, 20 years, age gap ninyo, 'di ba? 'Di ba ang dami naman nating nakikita na talagang yung age gap nila minsan nasa more than 20 years pa. Sabi nga walang pinipili ang puso natin minsan nagugulat ka na lang na in love ka na pala sa isang tao kasi halos kasing edad na ng magulang mo. Halos hindi mo alam parehas na matatawag mo ng nanay or tatay, 'di ba? Yung iba nga more than double pa dun sa edad nung nung parents nila ng jowa, 'di ba? Pero wapakels. Oo, kaya madalas nahuhusgan sila ng ibang tao na iiba yung pakay sa mapapangasawa. Pero ikaw ba ka-vibes kung may manligaw sa'yo, kung may mananligaw sa'yo na kasing tanda na or mas matanda pa sa magulang mo, will you entertain it? 'Di ba? Yun yung question Ayon sa mga eksperto may pros and cons ang mga relationship na sobrang laki ng age gap. And syempre kapag nagkapalit ang edad, halos pareho pa kayong ng social status. Parehas ninyo pang pagpaplanuhan ng inyong future, which is exciting kasi sabay kayong natuto mag-grow kapag the same age kayo. Pero kapag nga mas matanda naman sa'yo, mas established and settled na, 'di ba? Mas maaasahan mo na kahit may emotional stability and wisdom na rin. Mas ang dami ng alam, mas may experience na. 'Di ba? Kaya yung iba mas pinipili yung older, 'di ba? Yun nga lang, kapag mas matanda naman sa'yo, marami ring issue. 'Di ba? Una dyan ay yung family or friends na siguradong judgmental dahil sasabihin nila, yung age gap ninyo, mas older yung jowa mo sa'yo. Madalas kasi, 'di ba, magkaiba kayo ng mga gusto, priorities dahil nga sa inyong generation gap. Yung yung karelasyon mo na older sa'yo, gusto na matulog, 'di ba? Ikaw naman gusto mo maglakwatsa. 'Di ba? Homebody na yung isa naman outgoing, 'di ba? Yung mga ganoon Pero kung lahat ng 'yan nagkakaintindihan kayo, tatanggapin kasi merong mga ganung magkarelasyon, 'di ba? Na tanatanggap both kahit na matanda na sa kanya yung kaedad niya. I'm sure may ilang nakikinig na nagkaroon na rin in a relationship ngayon with someone na malayo ang age gap. Oo, ang dami ko kilala. Baka pwede mong i-share din yan. Experience mo na yan, ka-vibes. Ano nga bang mga advantages and disadvantages of having ng mas older sa'yo yung karelasyon mo? Diba? Ka-vibes, samahan niyo po ako, of course, hanggang 3:00 po tayo ng hapon. Magkakasama-sama, mag-e-enjoy at syempre mamomroblema ng may problema. Dito yan po sa Love Me, Kathy G. And hello na po sa lahat po ng mga nanonood na po sa atin sa Facebook Live. Thank you so much Ngayon pa lang nanonood na kayo at nakatutok na walang bibitiw Manatiling nakatutok dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes. Ka-vibes. From now on, you're only someone that I used to love. Diba? Kung minsan kasi kapag sobra ka nang nasaktan, ay nako, talagang parang, lalo na sa kababaihan kapag sobra nang nasaktan ng mga kababaihan, darating talaga sa point na parang ayaw mo na kahit na anong pilit sa'yo. And you will finally say,
You're only someone that I used to love. Oh, ang sakit. Siyempre, Love Me, Kathy G po, inyo pang pinapakinggan. Kasama ako, Kathy G. Ngayon pong araw po ng Thursday, Throwback Thursday. How are you, ka-vibes? Sa maulan. Diba? Ayan na, marami na pong suspended na klase dito po sa Metro Manila, and yung mga kalapit lalawigan po ay suspended na po ang mga klase. At siyempre, yung mga areas po na apektado po nitong ulan, ako napakalakas magdamag na ulan po ang ating nararanasan, and expect pa po natin na magpapatuloy po yung mga pag-ulan na yan. And later on, we'll give a latest update coming from Pag-asa kung ano nga ba ang lagay ng panahon today. Nako, ka-vibe, siyempre habang ikaw dyan ay nilalamig, ang sarap ng pakiramdam kapag malamig ang panahon. Iba talaga no? Mapapa-emo ka talaga ng todo-todo. Lalo na ngayon, throwback ka-vibes Siyempre kapag throwback, tapos umuulan, tapos mag-isa ka, bumabiyahe ka, pumapasada ka, kamusta naman sa mga ka-vibes po nating driver dyan? Oo, tamang reminisce lang, tamang chill lang, and reminiscing the past. Now, okay lang naman to reminisce the past. Huwag lang yung dadalhin mo yan ng dire-diretso, tuluyan, na reminisce mo na yung past. Pag uwi mo ng bahay, naku sigurado gera patani kayo. Lalo na kung may karelasyon ka na, lalo na kung may asawa ka na, diba? Committed ka na. Ayan. At siyempre, mga ka-vibes din po natin na nasa kanilang mga opisina habang ikaw dyan ay busy, na kumakain po ng tanghalian, mga naghahabol bago mag-alauna. Hello, and samahan niyo po ako sa ating pong letter for today. Naku, ang dami makaka-relate sa ating letter ngayon coming from Hector. Ano nga ba ang problem ni Hector? Ka-vibes, anong mas pipiliin mo? Ang puno o ang bunga? Parang mapapaisip ka doon. Parang okay din yung puno kasi magbubunga pa siya. Pero kung bunga, at least nandyan na, bunga na. Well, ano nga ba yung pinagsasabi ko, ka-vibes? Abangan nyo na lamang po later ang atin pong story. Kaya dyan ka lang, walang bibitiw, ka-vibes. At syempre, again and again, sa mga nanonood po sa ating Facebook Live, tuloy lang po inyong pakikinig. Kaya paminsan-minsan, syempre magpo-pause po tayo para sa mga tugtugan sa atin pong FB Live. But magbabalik po kami. Kaya dyan ka lang, ka-vibes. Tuloy lamang po tayo sa ating mga magagandang awitin. Wow, talaga naman. Dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Love Me. Bunga. Ang daming pumipili, Kathy G. Pipiliin ko yung puno. Oo, kasi pwede pa magbunga. Yung iba naman, Kathy G, kung gusto mo agad-agad, bunga. Oo. O bahala na kayong mag-ramble dyan. But anyways, abangan nyo po ang ating story na ngayon na babasahin ko coming from Hector. Alam mo, sabi nga nila ang puso ay hindi natin matuturuan kung kailan titibok. Ang puso ay hindi natin matuturuan kung kanino siya titibok. 'Di ba? Basta na lang yan, minsan mararamdaman mo na lang na you feel something dun sa isang tao. Lalo na kapag may pinapakita sa'yo maganda. 'Di ba? Ang bilis mong manghina Ang bilis mong maging weak, lalo na kung tender, loving care ang pinapakita sa'yo ng taong yon. Nako, talaga namang masasabi mo, Kathy G, gaano man siya kabata, gaano man siya katanda, talagang kapag tumibok ang puso mo, love moves in mysterious ways. Well, ka-vibes, abangan niyo po ang story coming from Hector. Susunod na after this beautiful song from Julia Fordham. Ito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3. Ka-vibes. This love letter is from Hector. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo, Kathy, at sa lahat ng iyong listeners. Mula ako sa Bataan, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Hector. Ako isang engineer at 52 years old na. Kathy, minsan ako nagkaroon ng asawa, pero kami ay annulled na dahil sa kanyang unfaithfulness. May dalawa kaming anak, pareho na silang nasa kolehiyo at sila'y nagdo-dorm sa Maynila malapit sa kanilang school. Kasalukuyan naman akong nakatira sa aking mga magulang dito sa Novaliches. Tuwing Sunday, pumupunta dito mga bata para ako ay dalawin at para kunin ang kanilang allowance. Sa makatuwid, Kathy, ngayon ay isa akong binata na malayang makipagkilala sa mga posibleng makakatuwang sa buhay. Civil status, single, ready to mingle, ika nga. At Kathy, dito na nga nagsimula ang kwento ng aking buhay pag-ibig.
Kamakailan lamang ay may nangyari sa isa naming kapitbahay dito sa Novaliches. Napuna na lang namin na nagsisiuwian ng buong pamilya at kanilang mga kamag-anak. Hindi nila sinabi ang dahilan ng pagdating nilang lahat. Isa sa napansin ko ang mga dumating ay ang dalagang si Jillian na sa tingin ko nasa edad 24 years old. Kathy, dahil nga magkadikit lang ang aming bahay ay madalas kong makita si Jillian na inilalakad ang kanilang aso o kaya naman ay nagtatapo ng basura o nagja-jogging sa paligid ng subdivision. Dito ko na napansin at na-appreciate ang ganda ng dalagang si Jillian. Bukod pa dito ay masasabi ko mabait din siyang bata dahil sa mga kilos at pagtrato niya sa mga tao sa paligid niya. Napapansin ko kung paano niya alalayan at samahan ng kanyang lolo sa tuwing magpapacheck up ito sa hospital. Siya rin ang palaging nagluluto sa kanilang katuwangang kanyang nanay na itago na lang natin sa pangalang Nerita. Minsan pa nga ay binigyan ako ni Jillian ng ulam na niluto nilang mag-ina, Kathy. At dahil dito, hindi ko napigilan ang sarili ko na humanga at magkaroon ng pagtingin kay Jillian. Oo, alam kong napakalayo ng agwat namin sa isa't isa pero Kathy, alam ng puso ko kung ano ang gusto nito. Kaya naman Kathy, gumawa ako ng pasimpleng mga paraan para mapansin ako ni Jillian. Lagi ko siyang binabate at nagbibigay na rin ako sa kanila ng mga pagkain sa tuwing magluluto o magpapadeliver ako. Hanggang sa tinampangan ko na ang loob ko at binigyan ko siya ng bouquet ng bulaklak. Kathy, alam ko namang hindi magiging madali ang panliligaw ko sa kanya pero ang hindi ko inakala ay mas mahihirapan pala ako sa nanay niyang si Nerita. Sa unang pagkakataon kong kumatok at magbigay ng bulaklak kay Jillian ay si Nanay Nerita ang bumungad sa akin. Kathy, nung tinanong na ako kung para kanino ang bulaklak na dala ko, at sumagot ako na para ito kay Jillian, ay mabilis na kinuha ito ni Nanay Nerita at agad na itinapon sa kanilang basurahan. Alam ko namang mabibigla ang nanay ni Jillian, Kathy, dahil napakatanda ko na para ligawan ang kanyang anak. Ang edad ko ay halos doble ng edad ni Jillian at kung tutuusin ay mas magkalapit pa ang edad ko at ang edad ni Nerita. Pero hindi ako sumuko, Kathy. Kapag nakikita ko si Jillian na mag-isa sa labas ay ginagawa ko lahat para magkaroon kami ng usapan. Nang makatsyempo akong mag-isa siyang naglalakad, inaya ko si Jillian na makipag-date. Pero hindi ako sumuko, Kathy. Nagulat na lang ako dahil pumayag siya. Mag-try daw siya na makatakas sa bahay nila. Pero Kathy, ako ang nag-aya pero ako rin ang umatras. Bigla ko kasing naalala noon ang kwento ng tatay ko sa akin. Matagal na kasi kaming magkapit-bahay ng mga magulang ni Jillian. Nung ako ay binatilyo pa lamang at dalagita pa lang, si Nenita ay lagi itong nagpaparamdam sa akin. Lagi ako niyayayang mag-bonding, niyayaya ako sa kung saan-saan para lang ako ay makasama. Sumasama ako pag wala akong ginagawa. At lagi ring sumasama si Nerita kapag may lakad kaming mga magbabarkada para lang makasama ako. Hindi ko pinapansin ang mga pahiwati niya dahil ang tingin ko lang sa kanya ay kababata, Kathy. Ayokong bigyan ng mali siya, pero tatay ko na ang nagbiro noon at nagsabi sa akin na bakit parang kursunada daw ako ni Nerita. At ngayon, nililigawan ko si Jillian, ay napagtanto ko na kung bakit ganoon na lamang ang inis at pagtanggi sa akin ng nanay ni Jillian bilang manliligaw. Baka ngayon na single na ako, ay nabuhay ang pagtingin sa akin ni Nerita. Kathy, nagkakamali ba ako ng hinala? O dapat ko bang tigilan at layuan na si Jillian? Ano ba ang dapat kong gawin? Hanggang dito na lamang, Kathy, and thank you so much for reading my letter. Nagmamahal,
Hector. Na kahit na magkalayo pa kayo ng edad, kahit na matanda ka ng ilang dekada sa kanya, 'di ba? Ang puso mo ay hindi matuturuan. 'Di ba? Sasabihin mo talaga, kung mamahalin mo lang din ako, ibibigay ko ang lahat sa iyo, 'di ba? Oo, may mga ganyan na talagang todo-todo pag nagmahal, willing ibigay lahat. Oo, ibibigay lahat kung ano yung pwedeng mabigay, 'di ba? Oo, may kilala kong ganyan eh. Pag sabi niya lang, kung mamahalin mo lang ako, akong bahala sa'yo. Diba? Well, yan nga ang problema, diba? Ito, paano kayong gagawin ito si Hector? Siyempre, kung mamahalin mo lang ako, Jillian, but the problem is, hindi si Jillian gusto niya. Pero ang may gusto sa kanya, yung nanay ni Jillian, nakaedad niya. So paano yung ganun, Cathy G? Naguluhan ako doon sa part na yon ha. Yung pala matagal na, kaya pala man mainit ang ulo nitong nanay ni Jillian sa kanya. Yun naman pala eh. Bakit ikaw ang ginugusto? Pwede namang ako? Ako yung nandito mula noon. 'Di ba? So yun yung problema. Well, ano nga ba ang dapat gawin nitong si Hector? Ano bang pipiliin mo? Ang puno o ang bunga? 'Di ba? Bunga. O, 'di ba? Siyempre, Cathy G, nakakalito. Let's help Hector ka-vibe 0916-563-1777 kung ikaw po ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Hector. Anong gagawin mo? Ipaglalaban mo ba yung nararamdaman mo? Or i-give up mo na dahil nga hindi pwede? Dahil yung nanay may gusto sa'yo. Dahil may ibang may gusto sa'yo. Cathy G, ang hirap, 'di ba? Pero if ever time comes na talagang hindi ko maipaglaban ang pagmamahal ko, mamahalin na lang kita kahit walang kapalit. Again, payuhan po natin si Hector ka-vibes. Dito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3 ka-vibes. Lang naman ako eh. Yun yung sabi ni Casey. Nagmamahal lang naman ako, sabi rin ni Hector. Pero kasalanan ko ba, Cathy G, kung nagmamahal lang ako kahit may edad na ako at nagkagusto ko sa bata at hindi ko nagustuhan yung nanay niya na may gusto sa akin? Yan po ang story ng ating letter sender for today na si Hector. Ayan, ka-vibes na nahihirapan itong si Hector. Yung may gusto sa nanay. Yung nanay may gusto doon kay Hector. Pero hindi yun ang gusto ni Hector, yung anak. Anong gagawin mo? Anong gagawin ko, Cathy G? Si Hector po ay annulled na, may 2 anak at nag-aaral ito, nasa college na. Pero ang problema, yung kapitbahay, nagkagusto siya doon sa bata kay Jillian. Pero noon niya lang na-realize na kung bakit hindi pala siya gusto nung nanay ni Jillian. Nung nanliligaw siya, nagbibigay ng flowers. Yung pala, may gusto yung nanay ni Jillian noon pa dito kay Hector. Yun ang kanyang napagtanto based din sa kwento ng kanyang tatay na matagal na silang magkakilala. Ano nga ba gagawin ko, Cathy G? Anong mas pipiliin mo, ka-vibes? Ang puno o bunga? 'Di ba? Ang hirap eh. Ayan, nako, napakarami po na nagbigay po ng kanila pong mga kasagutan, reaksyon at payo para po sa ating sender na si Hector from Facebook. Sabi ni Raymark de la Cruz, listening, ayan Raymark, kamusta ang biyahe? Ultimate love ka pala ng nanay, yari ka. Kung nadali mo yung anak, tsempo ka. Iba talaga ang bangis ng tito. Pag-isipan mo muna kung sino sa kanila. For me, wala namang problem yan. Yung anak ang puntirya mo. Pero dadaan ka sa butas ng karayom. Kami ng partner ko, 13 years gap namin ha. Okay naman kami, wala namang perfect eh. Pero 8 years na kami in September. Wow! Going stronger. Congratulations sa Raymark de la Cruz. Ayan, at ingat-ingat sa biyahe. Madulas ang kalsada ngayon. Maulan ka vibes ha. Huwag magmadali. Ayan. Thank you, Raymark. Sabi naman ni Jacil Colinares, para sa akin po, yes, sagutin ko po kasi matanda naman siya eh. May alam naman siya at important, Miss DJ, yung totoo ka at hindi ka sinungaling. Maganda ang ugali, maganda ka nga, pangit naman ugali mo, di ba? Yan po ang sagot ko. And this is to answer the question, anong mas pipiliin mo? Puno o bunga? Sabi naman ni Tammy Fernandez Pineda, Cathy G, ang masasabi ko lang kay Hector, wala namang masama magmahal ang 2 taong may malaking agwat sa edad. Pero depende sa sitwasyon. Sa sitwasyon at kwento mo, parang hindi rin naman ganun ka-interesado sa'yo si Jillian eh. Parang ikaw lang may gusto. Kung may ganun pala kayong nakaraan ng mama niya, hindi, actually wala naman. May gusto lang yung mama ni Jillian sa kanya.
mas mabuting ibaling mo na lang yung nararamdaman mo kasi bilang respeto yun, hindi sa anak niya kundi sa matagal mo ng kababata. May makikita ka pang babae na walang magiging problem, sabi ni Tammy Fernandez Pineda. And Kathy G, maulan na hapon. Pabati po, laging nakikinig sa iyo ang mister ko habang nasa biyahe. Si Greg. Hello Greg Pineda, thank you so much at ingat-ingat din sa pagbiyahe. Ingat sa pagpasada, ha? Ayan, and Vidalin Aquino, kausapin na lang niya ang nanay ni Jillian para maayos kung ano man ang problem ay magkaayos at mabigyan ng linaw. Kung kanino talaga, which is which, sino ba talagang gusto. Thank you, Vidalin Aquino. And shout out naman kay Gloria King Misiano sa Luzon, Cisco Transport Incorporated, biyaheng San Quintin, Tayug, Cubao. Tune in sa'yo, Kathy G. Thank you! Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig, nakatutok ngayon sa Love Me Kathy G, sa mga nanonood din po sa ating Facebook Live. Hello po sa inyo. Thank you so much for tuning in. Alam niyo ba ka-vibes, ayon sa 2024 record ng PSA, ang current percentage ng Pilipinong annulled o divorce, katulad nitong si Hector, o divorcee, kabilang na rin ang nagpakasal abroad ay nasa 1.5% lang. According po yan sa PSA. Habol ko lang po from text line. Sabi ni Janine or Janice Kunanan, Kathy G, kung ako po nasa kalagayan ng sender, huwag niya po ituloy yung panliligaw sa anak na kababata niya. Unang-una, possible po na maging awkward ang situation lalo na't alam niya namang may gusto sa kanya yung magulang na babae, yung nanay ni Jillian. At isa pa, siya rin ang nagsabi na ang layo ng edad niya doon sa babae. Ganun lang po. Maraming salamat. Thank you so much, Janice Kunanan. At sa lahat pa rin po, standby William Mortel, Farges Real, Hello Vidalin Aquino, Mary Dulay, and Miss Altesa Sino Cruz. Herrera family always listening. Thank you, Ka-Vibes. And Miss Sari Lerma, standby and Renato C. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa tugtugan, Ka-Vibes. At kung may mga payo pa kayo para sa ating sender na si Hector, i-text mo lang yan or siyempre, i-message mo sa ating FB Live or sa ating post ngayon sa Kathy G Ask. Siyempre, lahat ng yan, Ka-Vibes. Dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-Vibes. Gusto sabihin nitong si Hector, naniniwala sa akin yung anak mo, nung gagawin ko, 'di ba? Naniniwala na totoo yung nararamdaman ko para sa kanya. Ka-Vibes, 2:20 po ang ating oras and you're still listening to Love Me, Kathy G. Alam niyo po ba na ayon po sa Hello Doctor, naririto po ang ilang pros at cons na may malaking agwat sa edad ng magkarelasyon. Dahil nga po ang ating letter sender na si Hector ay nagkagusto at the age of 52, nagkagusto sa batang-batang 25 years old na si Jillian na hindi niya maintindihan kung ano yung naramdaman niya dito sa bata. 'Di ba? Basta iba yung nararamdaman ko, Kathy G. Annulled po itong si Hector, may 2 anak at siya ay single, ready to mingle, sabi niya nga diba? Ayun ngayon, at nagkagusto siya dito sa bata pero ang conflict, yung gusto niya, yung anak, may gusto sa kanya, yung nanay. Diba, napatunayan niya ito dahil nga nung nililigawan niya na itong si Jillian, itong bata, yung nanay kontra, diba? Hindi gusto kung ano yung mga binibigay, nagagalit, naiinis. Yung pala, may gusto pala ito sa kanya according do sa kanyang tatay dahil nga magkababata sila, 'di ba? Magkapit-bahay. So ano ngayon ang gagawin ko? Unang pros at pagkakaroon po ng financial stability, yan po ang una kapag ikaw po ay malaki ang agwat ng edad nyo ng iyong karelasyon. Pangalawa, ang pagkakaroon ng maturity sa pagharap ng mga darating na problem, of course. Yan po yung mga pros. At ang cons naman nito ay yung pagharap sa stigma na maaring maging hadlang sa pagmamahala ng dalawang magkasintahan. And yung pangalawa, yung batas na nagsusulong ng ramifications kung mapapatunayan na nakipagrelasyon ng isang adult sa menor de edad. Hindi naman na menor de edad, bata. 25 years old na. O actually, it's 24. 24 years old na itong si Jillian. So, talagang nasa right age na rin naman. Yun nga lang, problem, paano? Sabi ni Sari Lerma, Kathy G, sa question for today, sa ating Kathy G asks, anong mas pipiliin mo, ang puno o bunga? I choose bunga kasi mas makikinabangan. And for Hector naman, iba din ang galawan mo ha. Parang pamangkin mo na din yan si Jillian, itigil mo na nga yan, magpakalayo-layo ka na lang, sa iba mo na lang ibaling ang pagtingin mo kay Jillian. Yun lamang po. Thank you, Sari. Sabi naman ni Fresnel sa Gatsat, Austria, Kathy G, ang masasabi ko kay Engineer Hector,
tama yung nababasa ko na pag-engineer, puro lang talaga plano. Ay. Diba? Plano lang ba ng plano? Walang pinapupuntahan. Thank you, Fresnel. Rene Malyari says, ligawan mo din yung nanay para makuha mo yung anak. Ganun lang kasimple. Ang galing ng suggestion nyo, ha? Thank you. And Giselle Colinares, hello to you. At this one naman, sabi ni Fire Jezreel, sa paglipas ng panahon, ng puno ay magkakaroon ng bunga. Hindi lang iisa, kundi ito'y marami. At tulad ng tao, magkaiba ang hulma at anyon at ugali. Kaya kung ito ay isang bunga, mas pipiliin ko mo yung magandang itsura o hindi bulok. Sa madaling salita, mas piliin mo yung bunga. Bunga na sa tingin mo ay pwede na maging puno upang sa ganon, masimulan mo nang pabungahin ulit. Oh, may good analysis. At dahil nga nakita ko ang pagkakaiba ng anyo nito, alam mo na kung paano mo alagaan at palabungin at palusugin ang bawat sanga nito. Ganon din sa buhay natin. Hanggat marunong tayong magpahalaga, tiyak lalago at magkakaroon ng saysay ang landas ng ating tinatahak. At tulad ng isang puno, walang sangang marupok at madaling bumigay. Ang pakata at napakalalim nito. Farge is real. Hello, JC's Graphic Sublimation. Always listening to Love Me, Kathy G, Ate Merly, Jelly, Clarissa, and Maki. At siyempre kay Jemar, ang kanyang my loves. Thank you, Farge is real. Kathy G, pabati po kami dito. Si William Mortel. Hello, William Mortel. Salamat sa inyo pong pakikinig. Ayan. And sa paglipas ng panahon, ano ito? Humahabol. Aba, sige, basahin natin yan, Farges. Tulad ng tao, magkaiba ang hulma. Yeah, this one, ito na nga yun yung binasa natin. Thank you, ka-vibes ha. Naku, wala pa nakakahula ng ating title for today. Renato C. Para kay Hector, wag siyang sumuko sa panunuyo kay Jillian. Kung talagang mahal na si Jillian, kalimutan na niyang nakaraan at harapin ang bagong bukas. Ang title po niyan ay si Jillian. Sige, thank you. Sige lang, ka-vibes ha. Hula lang kayo. We still have time. Kaya isend mo na po yan sa 0916-563-1777. Ka-vibes sa inyo pong title na hula. And of course, kasabay ng inyong reaksyon. Who knows, baka ikaw na manalo ng 500 pesos. Tayo din po yung napapakinggan, ka-vibes sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Kamusta po kayo dyang lahat? Umuulan din po ba sa inyong lugar? Ingat-ingat, ka-vibes, at smile lang at tuloy ang tugtugan. Manatiling nakatutok dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love Me, Kathy G.